Ninanakaw ang aking mga anak habang ako'y nakaratay sa hapdi ng panganganak. Habang nagpapakasasa sa karangyaan ng mga Fernandez, itinapon ako sa madilim na sulok ng katinoan. Ngunit ang aking pagbabalik ay hindi para sa pag-ibig, kundi para sa hustisya. Ako si Selena, at ang aking muling pagsilang ay ang inyong katapusan. Kaya niyo bang harapin ang galit ng isang inang inagawan ng langit? Itapon mo na ang mga yan, Roberto. Huwag mo nang hintaying magising pa ang babaeng iyan at maghanap ng mga batang isinumpa. Isang pagkakamali ang pagkakaroon ng kambal sa pamilyang ito at hindi ko hahayaang maging mitya yan ng ating pagbagsak. Ang boses ni Doña Concepcion ay parang laslas ng patalim sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Nanginginig ang buong katawan habang nakakapit sa hamba ng kahoy. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na saro ng mainit na tsokolate na pinilit kong ihanda para kay Roberto. Kahit pa sariwa pa ang hapdi ng pagkakatahi sa aking tiyan, matapos ang mahirap na panganganak, ang tanging nasa isip ko ay ang pagsilbihan ng lalaking pinili kong mahalin higit sa aking sarili. Narinig ko ang mabigat na buntong hininga ni Roberto. Ang lalaking nangako sa akin sa harap ng dambana na poprotektahan ako hanggang sa huling hininga. Pero Ina, paano si Selena? Malalaman at malalaman niya ang totoo. Mga anak namin sila. Anak? Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa matanda. Ang mga batang yan ay sumpa, Roberto. Nakalimutan mo na ba ang hula? Mas mabuti pang isipin niyang namatay sila sa panganganak kaysa lumaki silang sisira sa lahat ng pinaghirapan natin. Huwag kang mahina. Ang kailangan ni Selena ay hindi mga anak na magdadala ng kamalasan, kundi ang manatili sa tabi mo bilang isang masunuring asawa. Tapos na ang usapan. Binitawan ko ang hawak kong saro. Ang mainit na likido ay tumalsik sa aking mga paa. Dumausdos sa aking balat at nag-iwan ng hapdi. Ngunit wala akong naramdamang anuman. Ang sakit sa aking laman ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng aking puso sa bawat salitang binitawan nila. Tumingin ako sa aking mga kamay, mga daliring ilang buwan kong ipinangburda sa mga damit panggabi ng aking mga anak, mga kamay na sabik ng yumakap sa dalawang munting anghel na inakala kong kinuha na ng langit. Heto ako, halos mamatay sa hapdi ng panganganak para lamang mabigyan sila ng tagapagmana habang sila ay nagpaplano kung paano itatapon ng aking mga anak na parang mga basurang nakakasagabal sa kanilang dangal. Ang bawat patak ng pawis at dugo na ibinigay ko para sa pamilyang ito ay naging walang silbi sa harap ng kanilang kasakiman. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin sila at bawiin ang aking mga anak. Ngunit ang aking mga binti ay tila naging malambot na kandila. Napasandal ako sa pader. Dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig habang ang aking paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang hindi ko mapigilan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa aking dibdib, nagpapaalala sa akin na ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay siya ring kikitil sa aking kaluluwa. Tumingala ako sa kisame, pilit hinahanap ang Diyos sa gitna ng kadilimang ito. Ganito na lang ba ang halaga ng isang ina sa pamilyang Fernandez? Isang kasangkapan na matapos pakinabangan ay itatapon sa gilid kapag hindi na kailangan ng kanyang mga bunga? Ang lamig ng sahig ay gumapang sa aking katawan, kasing lamig ng katotohanang hinarap ko sa sandaling iyon. Sa loob ng mahabang panahon, naging bulag ako sa pag-ibig, naging bingi sa mga babala ng aking sariling kutob. Inakala ko na ang pagtitiis ay susuklian ng pagmamahal, na ang sakripisyo ay gagantihan ng pagpapahalaga. Ngunit habang naririnig ko ang yabag ng mga paa ni Roberto na palayo,
dala ang desisyong lalamon sa aking katinoan. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas masakit pa sa sugat ng aking panganganak. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya at sa lahat ng dugong ibinuhos ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang kailangang maiwan na nag-iisa sa gitna ng ulan habang ang aking sariling mga anak ay ninanakaw mula sa aking mga bisig? Pirmo lang si Lena. Isang maliit na pirma at matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Dito ka na lang. Magpahinga ka na sa iyong sariling mundo dahil wala ka nang babalikang pamilya sa labas. Ang boses ni Doña Concepcion ay parang yelo na dumadaloy sa aking mga ugat. Nakaupo ako sa isang malamig na upuang bakal. Ang aking mga kamay ay nakatali sa likod ng isang puting damit na sadyang ginawa para sa mga taong nawalan na ng katinuan. Ang amoy ng klorina at gamot sa loob ng institusyong ito ay tila sumasakal sa bawat hininga ko. Pinapaalala sa akin na ako ay isang bilanggo sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Tumingin ako sa dokumentong nasa harap ko. Isang kasulatan na nagsasabing kusa kong isinusuko ang lahat ng aking karapatan bilang asawa at ina. Isang pagsuko sa katotohanang ako ay baliw. Tiningnan ko ang matanda. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Tanging ang pagkasilaw sa kapangyarihan ang nagniningning sa kanyang mga mata. Nasaan ang aking mga anak? Ang tanging lumabas sa aking tuyot na labi. Ang aking boses ay gasgas, tila galing sa ilalim ng lupa matapos ang ilang araw na walang tigil na pag-iyak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga anak mo, sabi ko sa iyo, patay na sila. At kung ipagpapatuloy mo ang paghahanap sa kanila, mas lalo mo lang pinapatunayan sa mga doktor dito na talagang nawawala ka na sa sarili mo. Maging matalino ka, Selena. Pirmahan mo na ito at sisiguraduhin kong magiging komportable ang pananatili mo rito hanggang sa huling hininga mo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Tumingin ako sa pintuan, umaasang lilitaw si Roberto. Umaasang kukunin niya ako rito at sasabihing isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang anino ng isang gwardiyang nakatayo sa labas. Walang emosyon, parang mga pader na nakapaligid sa akin. Doon ko naramdaman ang pinakamasakit na uri ng pag-iisa. Ang iwanan ng taong pinakaimportante sa iyo sa gitna ng iyong pinakamadilim na laban. Hinawakan ko ang isang maliit na sinulid na nakalawit sa dulo ng aking suot na damit. Isang kulay asul na sinulid. Naalala ko, ito ang kulay ng telang ginamit ko para sa mga sapatos na gagawin ko sana para sa aking mga anak. Isang maliit na bahagi ng aking pag-asa na ngayon ay tanging natitirang ebidensya ng aking pagiging ina. Pinisil ko ito sa pagitan ng aking mga daliri. Nararamdaman ang gaspang nito na tila ba ay ang maliliit na kamay ng aking mga sanggol na humihingi ng tulong. Dahan-dahan, ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung ang mundong ito ay itinalaga akong maging baliw para lamang itago ang kanilang krimen. Kung gayon, ay gagamitin ko ang kadilimang ito para mabuhay. Hindi ako pipirma. Hindi ko hahayaang mapawi ang pangalan ko sa buhay ng aking mga anak na parang isang pagkakamaling kailangang burahin. Hindi ako pipirma. Ang mahinahon, ngunit matatag kong sabi. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Concepcion, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inang handang sunugin ang langit at lupa para sa kanyang mga anak. Ang galit na dumaan sa kanyang mukha ay sapat na para malaman kong tama ang aking naging desisyon. Tumayo siya, ang kalansing ng kanyang mga mamahaling alahas ay tila huni ng ahas sa katahimikan. Kung ganoon, mabulok ka rito, Selena. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ng iyong paninindigan sa loob ng 4 na sulok na ito. Nang isara niya ang pinto,
Ang malakas na pagbagsak nito ay yumanig sa aking buong pagkatao. Naiwan ako sa dilim, kasama lamang ang tunog ng sarili kong paghinga at ang patak ng ulan na nagsisimulang humampas sa bintanang may rehas. Ngunit sa halip na sumuko, ipinikit ko ang aking mga mata at ibinulong sa hangin ang isang pangako. Babalik ako. Hindi ko alam kung paano o kung kailan, ngunit sisiguraduhin kong ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay magiging apoy na tutupok sa toreng kinatatayuan ninyo. Habang ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa loob ng aking selda, nakita ko ang isang bahagi ng rehas na tila kinalawang na dahil sa tagal ng panahon. Isang pagkakataon, isang pintuan sa gitna ng kawalan. Sapat na ba ang lakas ng isang inang sugatan para sirain ang mga bakal na ito? O tuluyan na nga ba akong malulunod sa dilim na itinalaga nila para sa akin? Tumalon ka na, Selena. Mas mabuti nang lamunin ka ng dilim ng bangin kaysa mabulok sa liwanag ng kasinungalingan ng mga Fernandez. Ito ang huling bulong ko sa aking sarili bago ko tuluyang binitiwan ang kinakalawang na rehas ng bintana. Ang malakas na bugso ng hangin at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan ang naging tanging saksi sa aking pagtalon patungo sa maputik at madilim na dalisdis sa labas ng institusyon. Bawat gasgas sa aking balat mula sa matatalim na sanga at bawat hapdi ng aking mga sugat ay hindi ko na pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang bawat metrong layo ko mula sa impyernong iyon. Nagising ako sa gitna ng init ng sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Hindi sa malamig na semento, kundi sa isang banig na amoy pandan at sariwang hangin. Ang bawat hininga ko ay may kasamang alat ng dagat at bango ng bagong saing na kanin. Isang marahang haplos sa aking noo ang nagpabalik sa aking diwa. Gising ka na pala, Neng. Huwag kang matakot. Narito ka sa albay. Ligtas ka na sa aking munting dampa. Ang mahinahong boses ng isang matandang babae ang bumati sa akin. Ito si Tia Rosa. Sa gitna ng aking pagkakahandusay sa tabing dagat, ang kanyang mga kamay na kalyado sa pagtatrabaho ang humila sa akin mula sa bingit ng kamatayan. Tiningnan ko ang aking sarili sa isang lumang salamin sa tabi ng higaan. Halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin sa akin. Ang mga mata ko ay tila mga tuyong balon at ang aking katawan ay parang isang kawayang halos mabali sa gitna ng bagyo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas sa Bicol, unti-unti kong natututunan ang sining ng muling pagkabuhay. Sa ilalim ng pagtuturo ni Tia Rosa, ang aking mga daliri na dati ay sanay sa mararangyang alahas ay nagsimulang matutong humawak ng mga hibla ng abaka at sutla. Ang bawat paghila ng sinulid sa habihan ay tila pagtahi ko rin sa aking naghihiwalay na pagkatao. Ang bawat buhol sa telang ito, Selena, ay parang pagsubok sa buhay. Kapag nagkamali ka, hindi mo kailangang itapon ang lahat. Kailangan mo lang itong ayusin ng may pasensya. Ang madalas na paalala ni Tia Rosa habang sabay kaming nagtatrabaho sa ilalim ng init ng hapon. Dito, sa payak na buhay na malayo sa karangyaan ng Maynila, nahanap ko ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng pera ni Roberto. Ang amoy ng tuyong isda sa umaga, ang ingay ng mga kuliglig sa gabi, at ang mainit na salabat na inihahanda ni Tia Rosa tuwing masama ang aking pakiramdam. Ito ang mga gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa aking sugatang kaluluwa. Isang hapon, habang pinagmamasdan ko ang marilag na bulkang Mayon sa malayo, isang matalim na kirot ang muling humiwa sa aking dibdib. Naalala ko ang aking mga anak. Nasaan na sila? Pinapakain ba sila ng maayos? Nararamdaman ba nila ang pangungulila ng kanilang ina? Ang bawat hibla ng luwa na aking hinahabi ay iniaalay ko sa kanila. Ang bawat sentimo na aking itinatabi mula sa pagtitinda ng aking mga gawa ay isang hakbang palapit sa aking pagbabalik.
Hindi na ako ang Selena na iyakin at sunod-sunuran. Ang bawat kalyo sa aking kamay ay nagsisilbing baluti. Ang bawat patak ng pawis ay nagpapatatag sa aking pundasyon. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pangalan ng asawa, kundi sa sariling kakayahan na tumayo matapos ang paulit-ulit na pagkadapa. Ngunit sa gitna ng aking payapang buhay sa probinsya, isang gabi ay may dumating na balita mula sa radyo ni Tia Rosa. Ang pangalan ni Roberto Fernandez ay binanggit, kasama ang balita tungkol sa pagpapalawak ng kanilang kumpanya. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking dugo. Bakit habang ako ay nagdurusa sa pagbuo ng aking sarili, sila ay patuloy na nagpapakasasa sa mundong ninakaw nila sa akin? Ipinikit ko ang aking mga mata at hinawakan ang aking dibdib. Ang aking puso ay hindi na tumitibok para sa pag-ibig, kundi para sa isang misyon. Isang huling tanong ang iniwan ko sa dalampasigang ito bago ako magpasyang bumalik sa lungsod na minsang pumatay sa akin. Handa na ba ang Maynila sa pagdating ng isang Selena na hindi na marunong sumuko? O muli lang ba akong lalamunin ng mga higanting pader na gawa sa ginto at kasalanan? 10 taon. 10 taon ng paglilibing sa babaeng dating marupok at madaling saktan upang isilang ang isang pusong gawa sa bakal at binalot ng pinakamahal na sutla. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking opisina sa Legazpi. Pinagmamasdan ang perpektong hugis ng mayon na tila nagbabantay sa aking tagumpay. Wala na ang mga kalyo sa aking mga kamay mula sa pagtatrabaho sa dalampasigan, ngunit ang bawat linyang naiwan sa aking mga palad ay nagsisilbing mapa ng lahat ng hirap na aking dinaanan. Ang bawat patak ng luha noong ako ay nasa institusyon pa ay naging puhunan ko para itayo ang imperyong kinatatayuan ko ngayon bilang si Elena M. Ang paligid ko ay puno ng karangyaan na dati ay tanging sa mga pangarap ko lang nakikita. Ang amoy ng sariwang bulaklak ng jasmine na nakalagay sa florera, ang malamig na haplos ng aircon sa aking balat, at ang malalambot na carpet na sumasalo sa bawat hakbang ng aking mga sapatos. Ito ang aking bagong mundo. Isang mundong binuo ko mula sa mga hibla ng luha at matinding pagnanasa na mabigyan ng katarungan ng aking mga anak. Madam Elena, handa na po ang lahat para sa ating paglipat sa Maynila. Ang mga dokumento para sa pagsasanib ng ating kumpanya sa mga lokal na distributor ay nasa mesa na ninyo. Ang boses ng aking sekretarya na si Sofia ay nagpabalik sa akin sa realidad. Tumango ako nang hindi lumingon. Ang bawat kilos ko ngayon ay may kasamang awtoridad, isang uri ng tindig na tila nagsasabing walang sino man ang maaaring humarang sa aking daraanan. Hindi na ako si Selena na yumuyuko sa bawat utos ni Doña Concepcion. Ako na ang reyna ng aking sariling kapalaran at ang aking korona ay hinubog mula sa mga tinik na kanilang itinanim sa aking puso. Tiningnan ko ang isang lumang litrato ni Tia Rosa na nakalagay sa gilid ng aking mesa. Pumanaw siya 2 taon na ang nakalilipas, ngunit ang kanyang mga huling salita ang naging gabay ko. Gamitin mo ang iyong tagumpay hindi para sirain ang iba, kundi para itama ang mali. Ngunit sa bawat gabi na naaalala ko ang mga anak ko, ang katarungang hinahanap ko ay may kasamang pait. Hindi sapat na maging mayaman ako. Kailangang makita ng mga Fernandez na ang babaeng itinuring nilang basura ay siya ring magpapabagsak sa kanilang gintong tore. Hinawakan ko ang isang piraso ng pulang tela na hinabi ko mismo, ito ang kulay ng galit, ngunit ito rin ang kulay ng pag-ibig na nananatili sa aking puso para sa aking mga sanggol. Sa loob ng 10 taon, walang gabi na hindi ko sila ipinagdasal. Nasaan na sila? Malaki na ba sila? Naaalala pa ba nila ang init ng aking yakap noong sila ay isinilang? O tuluyan na nilang nakalimutan na may isang inang lumaban para sa kanila? Sa aking pagbabalik sa Maynila,
Hindi lang negosyo ang dala ko. Dala ko ang lahat ng lihim na itinago nila sa ilalim ng kanilang mga mamahaling alpombra. Dala ko ang bawat hapdi ng aking mga sugat na ngayon ay naging sandata na. Sofia, ituloy ang lahat ng plano. Bukas na bukas din, lilipad tayo patungong Maynila. Ang utos ko na may kasamang malamig na determinasyon. Habang hinihimas ko ang makinis na ibabaw ng aking lamesang gawa sa mahogany, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi ito takot, kundi pananabik. Isang pananabik na makita ang mukha ni Doña Concepcion kapag nalaman niyang ang biktima niya ay muling nabuhay mula sa mga abo. Ngunit sa likod ng lahat ng kapangyarihan at yaman na ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin sa bawat pagpikit ng aking mga mata. Sa sandaling humarap ako sa mga taong kumuha ng lahat sa akin, mapapanatili ko ba ang aking katinuan? O muli bang lalamunin ng puot ang babaeng sinikap kong buuin sa loob ng isang dekada? Ang Tondo ay hindi lamang lugar ng mga pangarap na nabubulok sa gitna ng basura. Ito ang hukay kung saan itinapon ng mga Fernandez ang aking dugo at laman. Habang sila ay nagpapakasasa sa gintong higaan, bumaba ako mula sa aking sasakyan at agad na sumalubong sa akin ang malapot na amoy ng estero, hinaluan ng usok ng mga sasakyan at singaw ng basang lupa. Ang aking mamahaling sapatos na gawa sa balat ay lumubog ng bahagya sa putik, ngunit hindi ko ito pinansin. Nakasuot ako ng isang simpleng asul na sutla, isang kulay na sumisimbolo sa aking kapayapaan, ngunit sa loob ko ay may isang bagyong nagngangalit. Kasama ko si Sofia para sa isang charity mission. Pinili ko ang lugar na ito hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang bulong ng nakaraan. Sabi ng nurse na tumulong sa akin noon, sa dumi at gulo ng Tondo, dinala ang 2 sanggol na kinuha sa akin. Madam Elena, okay lang po ba kayo? Ang init po rito. Baka himatayin kayo. Nag-aalalang tanong ni Sofia habang pinapayungan ako. Huwag kang mag-alala, Sofia. Mas masahol pa rito ang impyernong pinanggalingan ko. Ang malamig kong sagot, habang ang aking mga mata ay pilit na naghahanap sa gitna ng karamihan. Namamahagi kami ng mga pagkain at gamit sa paaralan nang mahagip ng paningin ko ang 2 binata. Sila ay abala sa pagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas mula sa truck. Pareho silang matatangkad, may malalapad na balikat, at ang kanilang mga balat ay tostado ng sikat ng araw. Ngunit hindi ang kanilang lakas ang kumuha ng atensyon ko, kundi ang paraan ng pagpahid ng pawis sa noo ng isa sa kanila. Isang pamilyar na kilos, eksaktong katulad ng paraan ni Roberto tuwing siya ay pagod. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng tibok ng aking puso. Parang may isang malamig na kamay na humawak sa aking lalamunan. Dahan-dahan akong lumapit, tila hinihila ng isang hindi nakikitang sinulid. Nang tumayo ng tuwid ang isa sa mga binata para punasan ang kanyang leeg, nakita ko ito. Isang maliit, hugis-pusong bintana ng nakaraan, isang pulang balat sa likod ng kanyang kanang tainga. Ang aking tuhod ay tila naging tubig. Ito ang markang hinalikan ko bago sila tuluyang ilayo sa akin 30 taon na ang nakalilipas. Mateo, Lucas, bilisan niyo riyan mga tamad. Marami pa tayong ilalabas na kargamento. Anging boses na yon ay magaspang, puno ng lason at kawalan ng hiya. Isang lalaking may hawak na patpat ang lumabas mula sa isang madilim na eskinita. Siya si Efrain, ang tiyuhin ng mga bata na ayon sa mga bali-balita ay walang ginawa kundi ubusin ang kinikita ng 2 binata sa alak at pagsusugal. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking muka. Ang bawat hampas ng kanyang salita sa 2 binata ay tila latay sa aking sariling likod. Tiningnan ko si Mateo, o ang binatang sa tingin ko ay si Mateo, na dahan-dahang ibinababa ang mabigat na sako.
Ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat at dumi. Ang kanyang balikat ay tila kuba na sa bigat ng mundong ipinapasan sa kanya. Pasensya na po, Tito Efrain. Tatapusin lang po namin itong huling track. Ang mahinahong sagot ng binata. Ang kanyang boses ay malalim, may himig ng pagod, ngunit nananatili ang dignidad. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Humakbang ako pabalik sa putikan. Hindi alintana ang dumi na tumatalsik sa aking asul na sutla. Lumapit ako sa kanila habang ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Sandali lang, ang sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uumapaw na pagmamahal at pait. Napalingon ang dalawang binata. Ang kanilang mga matang hiram nila sa akin at kay Roberto, ay tumingin sa akin ng may pagtataka. Sa malapitan, mas lalong naging malinaw ang lahat. Ang bawat linya sa kanilang mukha, ang hugis ng kanilang mga labi. Sila ang mga sanggol na ninakaw sa akin. Sila ang aking buhay na itinapon sa basurahan. Madam, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Lucas, ang binatang may balat sa likod ng tainga. Inabot ko ang isang bote ng malamig na tubig mula sa aming dala. Nang magkadikit ang aming mga daliri, tila may kuryenteng dumaloy sa aking buong pagkatao. Ang kanyang balat ay magaspang, puno ng kalyo mula sa taon ng pagbubuhat, habang ang sa akin ay makinis at mabango. Ang kaibahang ito ay tila isang malakas na sampal sa aking konsensya. Habang ako ay natutulog sa malambot na kama, sa Bicol, ang aking mga anak ay nakikipagsapalaran sa gutom at pagod dito sa Tondo. Uminom muna kayo, ang tanging naisagot ko habang pinipigil ang aking mga luha. Gusto ko silang yakapin, gusto kong isigaw sa buong mundo na ako ang kanilang ina. Ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. Sino ka ba, ha? Huwag mong gambalain ang mga manggagawa ko kung wala kang ibabayad. Singhal ni Efrain habang palapit sa amin. Tumingin ako sa kanya ng may matinding puot. Ang lalaking ito ang naging instrumento ng mga Fernandez para pahirapan ang aking mga anak. Isang hamak na linta na nabubuhay sa pawis ng iba. Sa isang iglap, ang Selena na mahina ay tuluyang naglaho. Ang nakatayo sa harap niya ay ang reyna ng luwa, ang babaeng may kakayahang bilhin ang buong eskinita na ito kung kanyang nanaisin. Ako ang magbabayad sa oras nila para sa araw na ito. At kung itataas mo pa ang boses mo sa akin, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala ka nang matutuluyan, ang malamig kong banta. Ang aking tinig ay parang talim ng kutsilyo na nagpatahimik sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Efrain, marahil ay nabigla sa awtoridad na dala ng aking presensya. Napaurong siya habang pabulong na nagrereklamo, ngunit hindi na muling naglakas loob na sumigaw. Bumaling ako kina Mateo at Lucas. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghanga at pagkalito. Anong mga pangalan ninyo? Tanong ko sa pinakamalambing na paraan na kaya ko. Mateo po, madam. At ito naman ang kapatid ko, si Lucas, sagot ni Mateo. Ang pagbanggit nila sa kanilang mga pangalan ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit sa likod ng ligayang iyon ay ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang mga suot na punit-punit at ang kapaligirang puno ng dumi, naramdaman ko ang muling pag-aapoy ng aking galit laban kay Doña Concepcion. Paano niya nagawang itapon ang sarili niyang apo sa lugar na ito? Anong klaseng halimaw ang kayang matulog sa ginto habang ang kanyang sariling dugo ay nalulunod sa putik? Hahawakan ko na sana ang pisngi ni Lucas nang biglang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula kay Isabela. Selina, nakuha ko na ang impormasyon tungkol sa huling transaksyon ni Doña Concepcion sa ospital. 30 taon na ang nakalilipas. Kailangan nating magkita. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Tumingin ako sa aking mga anak sa huling pagkakataon
para sa araw na ito. Babalik ako. Pangako, babalik ako para sa inyo. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagong misyon na nabuo. Hindi lang katarungan ang kailangan ko. Kailangan ko ring bawiin ang bawat sandaling ninakaw nila sa akin bilang ina. Ngunit sa aking pag-alis, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Isang pamilyar na plaka, isang plaka na pagmamay-ari ng mga Fernandez. May iba pa bang nagmamasid sa aking mga anak? O huli na ba ang lahat para iligtas sila mula sa mga kuko ng pamilyang minsang pumatay sa akin? Huwag kang lilingon, Selena. Ang nakaraan ay parang aninong handang sumakmal sa'yo kapag hinayaan mong makita nito ang iyong takot. Ito ang paulit-ulit na bulong ko sa aking sarili habang ang sasakyan ay bumibiyahe palayo sa masangsang na amoy ng tondo patungo sa malinis at malamig na kalsada ng Makati. Ang bawat sentimetro ng distansyang inilalayo ko mula sa aking mga anak ay tila isang pagpunit sa aking laman, ngunit alam kong kailangan ko itong gawin. Hindi ko sila mababawi sa pamamagitan ng luha lamang. Kailangan ko ng bala na gawa sa katotohanan. Pagdating ko sa opisina ni Isabela, ang amoy ng lumang papel at mamahaling kape ang sumalubong sa akin. Isang mundong malayong malayo sa putikan ng eskinita. Nakatayo si Isabela sa harap ng kanyang bintana. Tila may malalim na iniisip. Sa sandaling lumingon siya at nagtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang gulat na agad ding napalitan ng matinding pag-aalala. Hinanap kita, Selena. Sa loob ng 10 taon, hinalughog ko ang bawat sulok ng Bicol at Quezon dahil hindi ako naniwalang kinuha ka na ng dagat. Ang panginginig ng boses ni Isabela habang lumalapit sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Si Isabela ang tanging tao na hindi tumalikod sa akin noong ang lahat ay itinuring akong baliw. Patay na ang Selena na kilala mo, Isabela. Ang kaharap mo ngayon ay ang kanyang bangungot na nagkatotoo. Nakita ko sila. Buhay ang mga anak ko. Naupo kami at inilatag ni Isabela ang isang makapal na folder sa mesa. Ang bawat pahina ay tila isang ebidensya ng isang krimen na binalot ng ginto. Nakuha ko ang orihinal na logbook ng ospital bago ito aksidenteng masunog 3 dekada na ang nakalilipas. Selena, walang record ng pagkamatay ng kambal sa gabing iyon. Ang tanging naroon ay ang lagda ni Dr. Navarro para sa kanilang transfer sa isang pasilidad na hindi naman umiiral. Hinawakan ko ang mga dokumento, ang aking mga daliri ay nanlalamig. Habang binabasa ang pangalan ni Doña Concepcion sa ilalim ng listahan ng mga donor ng ospital, ang kabayaran para sa pagkawala ng aking mga anak ay isang bagong pakpak ng gusali. Kailangan natin ng ADN. Selena, kahit anong ebidensya ang ipakita natin, gagamitin ng mga Fernandez ang kanilang pera para baluktutin ang batas. Pero ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Payo ni Isabela habang hinahawakan ang aking kamay. Nakuha ko na ang mga bote ng tubig na ininuman nila sa tondo. Bukas na bukas din, dadalhin ko ito sa laboratorio. Pero Isabela, may nakita akong sasakyan ng mga Fernandez sa tondo kanina. May alam ba si Roberto? Tanong ko. Ang kaba ay muling gumapang sa aking dibdib. Bago pa makasagot si Isabela, ang tunog ng pagbukas ng pinto sa labas ng kanyang opisina ay nagpatahimik sa amin. Narinig namin ang boses ng kanyang sekretarya na pilit humaharang sa isang tao. Sir, may kliyente pa po sa loob si Attorney Rios. Hindi po kayo pwedeng pumasok ng walang appointment. 1 minuto lang, Claire. Kailangan ko lang itanong kung may balita na siya tungkol sa investigasyon sa Bicol. Ang boses na yon, ang malalim, paos, at pamilyar na tinig na minsang nagbulong ng mga pangako ng pag-ibig sa aking pandinig, si Roberto. Agad akong hinila ni Isabela patungo sa kanyang maliit na library sa loob ng opisina.
Magtago ka rito, Selena. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita ko siyang pumasok. Mukha siyang matanda kaysa sa kanyang edad. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasang mabigat na dusa at ang kanyang mga mata ay walang ningning. Ngunit sa halip na maawa, ang nakita ko ay ang lalaking tumayo lamang sa gilid habang kinakaladkad ako patungo sa impyerno. Roberto, anong ginagawa mo rito? Ang matapang na tanong ni Isabela. Hindi ako makatulog, Isabela. Sa bawat pagpikit ko, naririnig ko ang yak ni Selena. Sabihin mo sa akin ang totoo. May nahanap ka ba sa Bicol? Patay na ba talaga siya? Ang boses ni Roberto ay nanginginig sa pagsisisi. Gusto kong lumabas at isampal sa kanya ang lahat ng hirap na dinaanan ko. Gusto kong isigaw na habang siya ay naghahanap sa aking bangkay, ang kanyang sariling ina ay itinatago ang katotohanan tungkol sa kanyang mga anak. Pero nanatili akong tahimik. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking mga palad hanggang sa makaramdam ako ng sakit. Umalis ka na, Roberto. Ang mga sagot na hinahanap mo ay wala sa akin. Hanapin mo ang katarungan sa sarili mong pamamahay bago ka lumapit sa akin. Ang pagtaboy ni Isabela. Nang dahan-dahang lumabas si Roberto, narinig ko ang kanyang mabibigat na hakbang na tila isang bilanggo na nawalan na ng pag-asa. Lumabas ako mula sa aking pagtatago. Ang aking buong pagkatao ay nanginginig sa galit at pait. Nagsisisi siya, Selena. 10 taon na siyang naghahanap sa'yo, bulong ni Isabela. Ang pagsisisi ay para sa mga taong may nagawang pagkakamali, Isabela. Ang ginawa niya ay pagkakanulo, at ang pagkakanulo ay hindi nababayaran ng luha lang. Ang malamig kong sagot. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang sasakyan ni Roberto na lumalayo. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lang. Ngunit sa aking isipan, muling nagbalik ang imahe ng itim na sasakyang nakita ko sa tondo. Kung hindi si Roberto ang nagmamatiyag sa aking mga anak, sino? May iba pa bang nakakaalam sa lihim ni Doña Concepcion na handang pumatay para manatili itong nakabaon sa lupa? Ang puting sobrang ito ay tila mas mabigat pa sa 1 toneladang bakal. Sa loob nito, nakatago ang katotohanang susunog sa buong pagkatao ng mga Fernandez o ang katotohanang tuluyan ng papatay sa natitirang piraso ng aking puso. Nakatira ako sa loob ng aking sasakyan, nakaparada sa isang madilim na sulok malapit sa laboratorio. Ang amoy ng leather ng upuan at ang bango ng aking sariling pabango ay tila sumasakal sa akin. Hawak ko ang resulta ng ADN test ni na Mateo at Lucas. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang malupit na laro ng tadhana. Dahan-dahan kong ginamit ang aking nanginginig na daliri para buksan ang sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Pilit hinahanap ang tapang na binuo ko sa loob ng 10 taon sa Bicol. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang mga numero sa papel ay tila naglalaboy sa aking paningin. Ngunit isang linya ang malinaw na tumama sa aking kaluluwa. Probability of paternity. 79.79%. Buhay sila. Ang mga anak ko ay tunay na nabubuhay. Isang hagulhol na kanina ko pa pinipigilan ang biglang kumawala sa aking lalamunan. Napasubsob ako sa manibela. Ang aking mga luha ay walang tigil na pumatak. Binabasa ang dokumentong nagpapatunay na ang bawat gabi ng aking pagdurusa ay may katuturan. Hindi sila kinuha ng Diyos. Sila ay kinuha ng mga halimaw. Naalala ko ang mukha ni Doña Concepcion noong gabing iyon sa ospital. Ang kanyang malamig na tingin habang sinasabi sa akin na ang aking mga anak ay isinumpa at patay na. Ang bawat salita niya ay isang laso na dahan-dahang pumatay sa aking katinuan. Ngayon, ang lasong yon
ay naging liyab na nag-aapoy sa aking buong pagkatao. Mga anak ko, ang tanging naibubulong ko sa gitna ng aking pag-iyak. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kung hinayaan kong mabulok kayo sa hirap habang ako ay nagtatago sa dilim. Ngunit kasabay ng ligaya ay ang isang matinding galit na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi lang ito katarungan, ito ay digmaan. Ang mga Fernandez ay hindi lang nagnakaw ng mga bata. Nagnakaw sila ng 30 taon ng yakap, tawa, at pagmamahal. Ninakaw nila ang pagkakataon ni na Mateo at Lucas na lumaki ng may dignidad. Sa halip ay itinapon sila sa putikan para lamang protektahan ang isang hula na gawa-gawa lamang. Hindi na ako ang biktima, ang sabi ko sa aking sarili habang pinapahid ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Ako na ang kanilang parusa. Sisiguraduhin kong ang bawat sentimo ng yaman nila ay magiging abo. At ang bawat pader ng kanilang mansyon ay guguho sa harap ng katotohanan ito. Inilagay ko ang dokumento sa aking bag ng may panibagong lakas. Ngunit bago ko pa ma-start ang makina ng sasakyan, isang notification ang lumabas sa aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan ko ang mensahe, ang aking dugo ay tila nagmula sa yelo. Isang litrato ito. Litrato ni na Mateo at Lucas na naglalakad sa tondo. At sa likod nila ay ang anino ng isang lalaking may hawak na baril na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Huwag masyadong magmadali sa pagdiriwang Elena. Ang mga lihim na pilit binubuhay ay mas madaling patahimikin ng tuluyan. Ang aking hininga ay nabitin sa aking lalamunan. Sino ang nagmamasid sa kanila? Alam na ba ni Doña Concepcion ang aking pagbabalik? O may iba pang mas malalim na kaaway na ayaw lumabas ang katotohanan? Kailangan kong makarating sa tondo, ngayon din. Pero sapat ba ang bilis ng aking sasakyan para unahan ang isang balang nakatutok na sa puso ng aking mga anak? Siguraduhin ninyong walang alikabok ang bawat sulok ng bahay na ito. Isang napaka-importanteng panauhin ang darating. At hindi ko hahayaang mapahiya ang pangalang Fernandez sa harap ng isang babaeng galing sa Bicol na bigla na lang sumikat. Ang boses ni Doña Concepcion ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon habang ako ay dahan-dahang bumababa mula sa aking sasakyan. Nakatayo siya sa tuktok ng mga hagdanang marmol, suot ang kanyang kulay gintong terno at ang mga perlas na tila mga butil ng yelo sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato. Walang bakas ng pagsisisi sa 10 taong lumipas. Sa bawat hakbang ko pabalik sa loob ng bahay na ito, naramdaman ko ang muling paghapdi ng aking mga lumang sugat. Ang amoy ng mamahaling insenso at pinakintab na kahoy ay tila isang nakalalasong hamog na gustong sumakal sa akin. Dito, sa loob ng gintong hawlang ito, ako ay pinagkaitan ng katinuan. Dito, sa ilalim ng mga kristal na chandelier na ito, ako ay naging biktima ng isang pamilyang walang puso. Madam Elena M., maligayang pagdating sa aming tahanan. Ang bati ni Roberto habang lumalapit sa akin. Nang magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang isang pamilyar na kurot sa aking dibdib, ngunit agad ko itong pinatay. Ang suot kong asul na traje de bañera ay tila isang baluti na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa aking kasalukuyan. Ngumiti ako ng tipid. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Salamat, Ginang Fernandez, Ginoong Roberto. Isang karangalan ng makita ang sinasabi nilang pinakamatatag na kumpanya sa bansa. Ang sagot ko sa wikang Taglish, pilit itinatago ang panginginig ng aking boses sa ilalim ng isang matikas na tono. Pumasok kami sa loob ng dining hall. Sa gitna ng mesa ay nakahain ang mga pagkaing ang presyo ay sapat na para pakainin ang buong barangay sa tondo sa loob ng 1 buwan. Habang hinihiwa ni Doña Concepcion ang kanyang steak, nang may katangi-tanging ingat, hindi ko mapigilang isipin sina Mateo at Lucas. Sila ba ay kumain na?
Ligtas ba sila sa gitna ng banta ng baril na nakita ko sa litrato? Narinig ko, Madam Elena, na marami ka ring proyekto para sa mga mahihirap. Isang marangal na gawain. Bagamat sa tingin ko ay sayang lang ang pera sa mga taong hindi naman alam kung paano ito palaguin. Ang mapanguyam na komento ni Doña Concepcion habang umiinom ng wine. Ang pera ay pwedeng kitain, Doña Concepcion, pero ang buhay at dignidad ng tao, kapag nawala, hindi na mababayaran ng kahit anong yaman. Ang malamig kong sagot. Napatigil ang matanda sa pag-inom. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila may isang hindi nakikitang lubid na humihigpit sa leeg ng bawat isa. Nakita ko ang pagkabalisa sa mga mata ni Roberto. Tumingin siya sa akin nang may pagtataka. Tila may hinahanap na pamilyar na anino sa ilalim ng aking maskara bilang Elena M. Pagkatapos ng hapunan, dinala ako ni Roberto sa veranda. Malamig ang simoy ng gabi at ang huni ng mga kuliglig sa hardin ay parang isang awit ng pangungulila. Madam Elena, humihingi ako ng paumanhin para sa aking ina. Mahigpit lang talaga siyang kumakapit sa mga nakasanayan. Mahinang sabi ni Roberto. Lumapit siya ng kaunti at ang Samyo na matagal ko nang kilala ay biglang nagbalik ng mga alaala, mga gabing puno ng pag-asa at mga pangarap para sa pamilyang inaasam namin noon. Napatingin ako sa kanyang mga palad na minsan ay pinili akong bitawan noong pinakakailangan ko siya. Mas matimbang ba talaga ang kaugalian kaysa sa katotohanan? Roberto? Tanong ko. Sandaling tumahimik siya bago sumagot. Bakas ang bigat sa kanyang tinig. May mga pagkakataong masyadong masakit ang katotohanan para harapin. May isang babae akong nakilala dati. Kahawig mo ang kanyang mga mata. Pero wala na siya ngayon. Nilamon siya ng mga pangarap na siya ring bumuo sa kanya. May kirot na nagtulak sa akin na matawa, na sumigaw ng totoo, na hindi ang pangarap ang pumatay sa akin, kundi ang kanyang pananahimik. Ngunit pinili kong manahimik, tulad ng ginawa niya noon. Sa halip, lumapit ako sa piano na nasa sulok ng beranda at dahan-dahang pinindot ang mga nota. Tinugtog ko ang isang lumang kundiman, isang kanta, na siya mismo ang nagturo sa akin noong kami ay magkasintahan pa. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata, ang kanyang paghinga ay bumilis, at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Saan? Saan niyo natutunan ang kantang iyan? Bago pa ako makasagot, isang anino ang gumalaw sa gilid ng aking paningin. Isang lalaking nakauniforme ng gwardiya ng mansyon ang nakatayo sa dilim, may hawak na radyo. Nang makita niya akong nakatingin, agad siyang tumalikod. Ngunit sapat na ang sandaling iyon para makita ko ang isang tattoo sa kanyang braso. Ang tattoo na eksaktong katulad ng nakita ko sa hitman sa tondo. Ang panganib ay hindi lang nasa labas. Ang hitman ay nasa loob mismo ng bahay na ito. Madam Elena, ayos lang ba kayo? Tanong ni Roberto. Hinahawakan ang aking balikat. Tinabig ko ang kanyang kamay nang may kasamang matinding pandidiri. Tumingin ako sa mansyon, sa gintong hawlang ito, na akala ko ay ligtas. Ganito na lang ba ang kapalaran ko? Pagkatapos ng 10 taong pagpapakapagod para mabuhay, dinala ko ba ang aking sarili at ang aking mga anak sa gitna ng pugad ng mga ahas na handang tumuklaw sa amin sa anumang oras? Ang bawat barya na hawak mo ngayon, Doña Concepcion, ay may bahid ng dugo ng aking mga anak. Sisiguraduhin kong ang bawat sentimo ng inyong yaman ay magiging apoy na tutupok sa toreng kinatatayuan ninyo. Nakatayo ako sa gitna ng opisina ni Roberto. Habang binabasa ang kontratang magsasalin ng malaking bahagi ng kanilang stocks sa aking kumpanya bilang kapalit ng aking puhunan, ang amoy ng lumang leather at matapang na tabako sa silid ay tila sumasakal sa akin. Bawat sulok ng silid na ito ay saksi sa mga plano nilang pagtatakpan ang kanilang mga kasalanan. Sa kabilang dako ng mesa, si Roberto ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata
ay puno ng paghanga na hinaluan ng matinding pagtataka. Madam Elena, ang inyong mga kondisyon ay mabigat, ngunit kailangan namin ang inyong tulong para maisalba ang kumpanya. Ang mahinang sabi ni Roberto habang dahan-dahang nilalagdaan ng papeles. Hindi ako kumibo. Ang tanging naririnig sa silid ay ang marahang pagdausdos ng panulat sa papel at ang mabigat na paghinga ni Roberto. Sa labas ng pinto, nakita ko ang anino ng gwardiyang may tattoo, ang hitman na nagmamasid sa aking mga anak. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Gusto ko siyang sugurin. Gusto kong itanong kung magkano ang bayad sa kanya para pumatay ng mga inosenteng bata. Pero nanatili akong kalmado. Ang galit ko ay hindi na apoy na naglalaboy. Ito ay naging yelong sadyang nakakamatay. Isang matandang lalaki ang pumasok sa silid, ubo ng ubo, at tila hirap na sa paglakad. Si Dr. Navarro, ang doktor na nagdeklara na patay na ang aking mga anak, 30 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang baston. Don Roberto, narito na ang mga huhuling medical records na hinihingi ni Doña Concepcion. Ang paos na boses ng matanda. Nang magtagpo ang aming mga mata, tila nakakita siya ng muli. Napabitaw siya sa kanyang baston at ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Sa Selena, ang pabulong niyang tawag, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Madam Elena M., ang aking pangalan, doktor. Marahil ay nagkakamali kayo ng kinikilala. Ang malamig kong sagot, habang ang aking puso ay tila gustong sumabog sa galit. Dali-daling lumapit si Roberto para tulungan ang matanda. Ngunit ang mga mata ni Dr. Navarro ay nanatiling nakatitig sa akin nang may matinding takot. Sa sandaling iyon, alam kong nahanap ko na ang aking pinakamatalas na sandata. Ang konsensya ng isang matandang malapit na sa kamatayan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang ebidensya. Kailangan ko nang umalis, Roberto. May mga mahahalagang transaksyon pa akong dapat tapusin. Ang paalam ko, hindi na hinihintay ang kanyang sagot. Paglabas ko sa pasilyo, sinadya kong dumaan sa harap ng gwardiyang may tattoo. Tumigil ako sa tapat niya at kinuha ang aking lipstick mula sa bag. Siguraduhin mong malinis ang iyong baril, Berto. Mahirap na kapag sumablay ang iyong target sa gitna ng dilim. Ang bulong ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata sa gilid ng aking paningin. Ang kanyang pagkabalisa ay tila musika sa aking pandinig. Alam na niya na alam ko. At iyon ang magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Bumalik ako sa aking sasakyan at doon, sa loob ng katahimikan, naramdaman ko ang muling pag-agos ng aking mga luha. Ang bawat hakbang ko sa loob ng mansyong ito ay parang muling pagbabalik sa gabi ng aking pagdurusa. Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, narinig ko ang tinig ni Tia Rosa sa aking isipan. Ang katarungan ay hindi nagmamadali, Selena. Darating ito sa oras na akala nila ay ligtas na sila. Tinawagan ko si Isabela. Isabela, hawak ko na si Dr. Navarro. Siya ang magiging susi natin para buksan ang pintuan ng impyerno para kay Doña Concepcion. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang mga ahas ay nagsisimula na ring gumalaw. Habang nagmamaneho ako palayo, nakita ko sa side mirror ang itim na sasakyan na sumusunod sa akin. Hindi na lang sila nagmamasid sa tundo. Ngayon ay ako na ang kanilang target. Sapat ba ang aking yaman at kapangyarihan para protektahan ang aking sarili at ang aking mga anak? O ang pagbabalik ko ba ang magiging mitya para tuluyan na kaming burahin ng mga Fernandez sa mundong ito? Ang amoy ng putik at bulok na basura sa tondo ay tila isang malakas na sampal sa malinis na budhi ni Roberto. Habang ang aking mga anak ay nakatayo sa harap niya ng may higit na dignidad,
kaysa sa buong pamilya Fernandez. Nakasandal ako sa madilim na sulok ng isang eskinita. Pinagmamasdan ng tagpong tila isang pelikulang dahan-dahang nagwawasak sa aking puso. Narito si Roberto, suot ang kanyang mamahaling barong at sapatos na hindi nararapat sa lupang kanyang tinatapakan. Ang kanyang marangyang sasakyan ay nakaparada sa gilid, isang malaking itim na dambuhala sa gitna ng mga barong-barong. Sa harap niya, nakatayo sina Mateo at Lucas, pawisan, marumi ang mga damit, at ang mga kamay ay puno ng kalyo, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Kanina pa sila kinakausap ni Roberto, pilit na inaalok ng mga bagay na sa tingin niya ay sapat na para burahin-darahin ang 3 dekada ng paghihirap. Narito ako para tulungan kayo. Maaari ko kayong bigyan ng trabaho, ng maayos na matitirhan. Hindi nyo na kailangang magbuhat ng sako rito sa putikan. Ang boses ni Roberto ay puno ng pait at pagsisisi, ngunit para sa akin, bawat salita niya ay parang tunog ng barya na pilit ibinabayad sa isang buhay na wala namang presyo. Tumingin si Mateo kay Roberto, isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa ng lalaking nag-iwan sa kanila. Salamat na lang po, sir. Pero kahit mahirap kami, hindi namin kailangan ng awa mula sa mga taong katulad ninyo. Ang amoy ng aming pawis ay mas mabango kaysa sa perang galing sa panloloko. Hindi nyo naiintindihan. Ang pakiusap ni Roberto, ang kanyang boses, ay tila naging isang mahinang bulong. Gusto ko lang bumawi. Gusto kong itama ang lahat. Bumawi? Ang sabat ni Lucas habang hinahawakan ang balikat ng kanyang kapatid. Paano nyo itatama ang 30 taon na wala kaming makain? Paano nyo itatama ang mga gabi na binubugbog kami ng aming tiyuhin dahil wala kaming maibigay na pera? Ang kailangan namin ay ang aming ina, hindi ang inyong limos. Sa sandaling iyon, hindi ko na kayang manatili sa dilim. Humakbang ako palabas, ang tunog ng aking mga takong sa sementadong bahagi ng eskinita ay tila isang babala. Ang aking asul na sutla ay sumasayaw sa ihip ng hangin, isang kulay na tila isang banyaga. Sa gitna ng kulay, abong paligid ng tondo. Hayaan mo na sila, Roberto. Ang dignidad ay hindi nabibili sa boardroom ng iyong kumpanya. Ang malamig kong sabi habang papalapit sa kanila. Napalingon si Roberto. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay nang makita ako. Ang gulat sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang masakit na pagkakakilala. Lumapit ako, kina Mateo at Lucas, at sa harap ni Roberto, dahan-dahan kong inayos ang kwelyo ng suot ni Mateo. Isang simpleng kilos ng isang ina na tila naging isang deklarasyon ng digmaan. Madam Elena, anong ginagawa niyo rito? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay agad na lumambot nang makita ako. Narito ako, para sa inyo. Ang sagot ko nang hindi tinitingnan si Roberto. Naramdaman ko ang pagtitig niya sa bawat galaw ko. Ang bawat haplos ko sa aking mga anak ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang dibdib. Selena! Ang pabulong na tawag ni Roberto. Ang paraan ng paghawak mo sa kanila. Ang boses mo. Ang amoy mo. Hinarap ko siya. Sa malapitan, nakita ko ang bawat guhit ng pagsisisi sa kanyang muka. Pero huli na ang lahat. Ang bawat luha ko sa Vietnam ay naging yelo na nagpapatigas sa aking puso laban sa kanya. Ang Selena na kilala mo ay matagal nang namatay sa loob ng silid na may rehas, Roberto. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng kukuha sa lahat ng natitira sa inyo. Ang hamon ko, ang aking tinig ay hindi nanginginig. Tila isang hatol na huling binigkas. Ngunit bago pa siya makasagot, isang mabilis na kilos mula sa itaas ng isa sa mga barong-barong ang kumuha ng aking atensyon. Isang kumislap na bakal sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hitman na may tattoo. Nakatutok ang kanyang baril, hindi sa akin,
kundi kay Lucas. Lucas, dapa! Ang sigaw ko habang pilit kong itinutulak ang aking anak. Isang malakas na tunog ng putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasunod ng hiawan ng mga tao sa paligid. Naramdaman ko ang pagbagsak ng isang katawan sa putikan. Dugo. May dugong dahan-dahang kumakalat sa asul kong sutla. Pero kaninong dugo ito? At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang mga mata ni Roberto na nakatitig sa akin ng may huling pag-asa. Selena, ikaw nga. Ang huling bulong niya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Ang kandelabrang kristal sa itaas ay tila mga bituing nagmamasid sa aking huling paghuhukom, habang ang bawat kislap ng mga hiya sa leeg ng mga panauhin ay nagsisilbing paalala ng lahat ng ninakaw sa akin. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang salamin sa loob ng silid ng Grand Ballroom. Ang aking suot na kulay pulang sutla ay tila dumadaloy na dugo, isang kulay na sumisimbolo sa aking sakripisyo at sa aking muling pagsilang. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang bango ng mga sariwang rosas ay pumupuno sa silid, isang marangyang mundong binuo sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog. Ngayong gabi, ang 50 anibersaryo ng kumpanya ng mga Fernandez. Ang lahat ng makapangyarihang tao sa Maynila ay narito, nagtatawanan, umiinom ng pinakamahal na champagne at nagpupugay sa pamilyang itinuturing nilang huwaran ng tagumpay. Madam Elena, handa na po ang lahat. Naroon na po si Dr. Navarro sa likod ng entablado, kasama si Attorney Isabela. Ang bulong ni Sofia sa aking tabi. Tumango ako. Ang aking puso ay tumitibok ng may malamig na ritmo. Walang kaba. Tanging ang matinding pananabik na matapos na ang laro ng mga anino. Lumabas ako patungo sa ballroom at ang bawat mata ay nabaling sa akin. Nakita ko si Doña Concepcion sa gitna ng entablado, nakatayo ng tuwid habang hawak ang kanyang gintong tropeo. Sa tabi niya ay si Roberto na may benda pa sa kanyang balikat mula sa insidente sa Tondo, ngunit piniling tumayo para sa dangal ng pamilya. At ngayon, nais naming pasalamatan ang aming pinakabagong partner, ang babaeng nagligtas sa aming kumpanya mula sa pagbagsak, Madam Elena M. Ang masayang anunsyo ni Doña Concepcion. Umakyat ako sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Nang magtagpo ang aming mga mata ni Doña Concepcion, nakita ko ang kanyang mapagmataas na ngiti. Akala niya ay hawak na niya ang aking katapatan. Akala niya ay nanalo na naman siya. Salamat, Doña Concepcion. Ang simula ko sa harap ng mikropono, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malinaw at matalim. Ngunit bago tayo magdiwang, may isang katotohanang kailangan munang malaman ng lahat. Isang katotohanang itinago sa loob ng 30 taon sa ilalim ng mga kasinungalingan at ginto. Naramdaman ko ang biglang pananahimik ng buong silid. Ang kalansing ng mga basong kristal ay tumigil. Ang mga ngiti sa labi ni Doña Concepcion ay dahan-dahang naglaho. Ang yaman ng mga Fernandez ay itinayo sa ibabaw ng mga ninakaw na buhay. Ang pagpapatuloy ko. Ninakaw ang 2 sanggol mula sa isang inang itinuring nilang baliw para lamang protektahan ang isang hula. Narito ang resulta ng ADN ni na Mateo at Lucas, ang 2 batang itinapon sa Tondo. Ipinakita sa dambuhalang screen sa likuran ko ang mga dokumento. Isang mahabaging ingay ng pagkagulat ang sumabog sa loob ng ballroom. Ngunit hindi ako tumigil. Inilabas ko ang isang lumang recorder. Huwag mong hintaying magising ang babaeng yan, Roberto. Mas mabuti pang isipin niyang patay na ang mga bata. Ang boses ni Doña Concepcion mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Kasalanan ito. Kasinungalingan ang lahat ng iyan. Ang hiyaw ni Doña Concepcion, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang pilit niyang inaagaw ang mikropono. Sino ka ba para sirain ang aking pamilya? Dahan-dahan kong kinuha ang aking belo
at inalis ang aking mabibigat na alahas. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, ang mga mata ng inang pinagkaitan niya ng katinuan. Hindi ako si Elena M., Doña Concepcion. Ako si Selena, ang asawa ni Roberto, ang inang pinagtangkaan ninyong patayin sa loob ng institusyon. Ang multong, hindi ninyo nagawang ibaon ng tuluyan. Ang aking deklara. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ni Doña Concepcion sa sahig ay tila musika sa aking pandinig. Nawalan siya ng malay sa gitna ng kahihiyan, habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil na kumikislap sa kanyang naguhong katauhan. Tumingin ako kay Roberto, na ngayon ay nakaluhod na rin sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha habang nakatitig sa akin. Selena, patawarin mo ako. Ang kanyang pabulong na pagsamo. Hindi ko siya sinagot. Tumingin ako sa dulo ng ballroom kung saan nakatayo sina Mateo at Lucas. Suot ang kanilang mga simpleng Amerikana. May mga matang puno ng katarungan. Ang aking mga anak. Malaya na kami. Ngunit habang ang mga pulis ay nagsisimulang pumasok para arestuhin ang mga sangkot, kabilang si Dr. Navarro, isang huling anino ang gumalaw malapit sa exit. Isang pamilyar na anino na may hawak na mitya ng isang huling paghihiganti. Natapos na ang gabi ng paghuhukom, ngunit handa na ba ang lahat sa huling pagsabog ng katotohanang maaring magpabago sa aming bukas? Ang bawat hibla ng luha na hinahabi ng aking mga kamay ay hindi na tanda ng pagtitiis, kundi isang awit ng tagumpay at kapayapaan na kailanman ay hindi na mababali ng sinuman. Nakatayo ako sa malawak na beranda ng aking bagong tahanan sa Bicol, kung saan ang tanawin ng Bulkang Mayon ay tila isang matapat na bantay sa aking bagong simula. Ang sariwang amoy ng mga puno ng niyog at ang alat ng dagat na dumarating kasabay ng hangin ay tila humuhugas sa bawat bakas ng pait na iniwan ng Maynila sa aking kaluluwa. Ang katahimikan dito ay hindi nakatitigagal, kundi puno ng buhay at pag-asa. Dumaan ang mga buwan matapos ang gabi ng paghuhukom sa ballroom. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Doña Concepcion ay naging mitya ng malaking iskandalo. Ngunit sa akin, ito ay isa na lamang lumang pahina ng dyaryo na tinangay na ng hangin. Ayon kay Isabela, ang matanda ay kasalukuyang nasa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip. Isang malupit, ngunit makatarungang biro ng tadhana. Ang babaeng nagnakaw ng aking katinuan ay siya ngayong nawawala sa sarili niyang mundo ng dilim. Si Dr. Navarro at ang hitman na si Berto ay nasa likod na ng mga rehas, nagbabayad sa bawat krimeng kanilang ginawa para sa pera. Ma, handa na po ang hapunan. Si Mateo ayaw pa tumigil sa pagbabasa ng kanyang mga libro sa batas. Ang boses ni Lucas na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Lumingon ako at nakita ang aking dalawang anak. Si Lucas, na ngayon ay masigla na at nag-aaral ng agrikultura para tulungan ang mga magsasaka rito, at si Mateo, na determinado ng maging abogado para ipagtanggol ang mga tulad kong inagawa ng boses. Sila ang aking pinakamalaking tagumpay. Higit pa sa yaman ng aking kumpanya, ang makita silang may pagkakataong mangarap nang malaya ang tunay na kayamanan na ipinaglaban ko. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng aming tarangkahan. Bumaba si Roberto, suot ang kanyang simpleng polo at may bitbit na mga bulaklak. Hindi na siya ang makapangyarihang bilyonaryo na nakilala ko noon. Ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng kalungkutan, ngunit naroon na ang pagtanggap. Selena, nais ko lang ihatid ang mga dokumento para sa Selena Foundation. Ang lahat ng donasyon mula sa aming pamilya ay naisali na sa pangalan mo. Ang mahinahong sabi ni Roberto habang nakatayo sa labas ng pintuan, tila natatakot na muling pumasok sa aking mundo. Salamat, Roberto. Malaking tulong ito para sa mga inang tulad ko na biktima ng bauhan. Ang sagot ko. Lumapit ako ng bahagya.
Ngunit pinanatili ang distansya na sadyang ginawa ng 10 taon ng pagkakalayo. May pagkakataon pa ba tayo, Selena? Kahit bilang magkaibigan lang? Ang pagsamo niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pag-asa. Tiningnan ko ang aking mga anak na nagtatawanan sa loob ng bahay. Tiningnan ko ang aking mga kamay na ngayon ay malaya na sa anumang tanikala. Ang patawad ay ibinigay ko na para sa sarili kong kapayapaan, Roberto. Ngunit ang pag-ibig na minsang pinatay ninyo ay hindi na muling mabubuhay. Malaya ka na. At mas lalo na ako. Hindi na siya sumagot. Tumango siya ng may paggalang at dahan-dahang lumakad palayo. Alam ko na sa bawat hakbang niya, dala-dala niya ang aral na ang pag-ibig ay hindi sapat kung walang katapangan. Nang sumapit ang dapit hapon, ang langit ay nagkulay ube at ginto. Naupo kami ni Mateo at Lucas sa ilalim ng isang malaking puno. Pinagmamasdan ang mga bituin na isa-isang sumisibol sa langit. Naramdaman ko ang init ng kanilang mga bisig sa aking balikat. Sa sandaling iyon, wala na ang sakit, wala na ang galit. Tanging ang dalisay na pasasalamat sa muling pagsilang ang nananatili. Ako si Selena, isang inang inagawan ng lahat, ngunit muling bumangon mula sa abo. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa isang kasal, kundi sa isang matagumpay na pagtuklas sa sariling lakas. Ang bukid ng aking mga pangarap ay punong-puno na ng ani, at ang bawat butil nito ay pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mananakaw. Salamat, Panginoon, ang huling bulong ko sa hangin. Dahil sa gitna ng dilim, pinili mo akong maging liwanag para sa aking mga anak. Dahan-dahang nanamlay ang sikat ng araw, ngunit sa aking puso, ang liwanag ng katarungan at pagmamahal ay mananatiling nagniningning hanggang sa huling sandali ng aking buhay.